Hello sa inyong lahat! Maraming good news para sa mga narito na sa Spain at sa mga pupunta pa lang dito. Ang Spain ay nag-iisang bansa sa European Union na may ganitong kagandang batas para sa mga undocumented at mga residente na. Isa-isahin ko sa inyo base sa abot ng aking makakaya. Ang Spanish government ay inaprobahan na kahapon ang bagong immigration regulation na naglalayong pasimplihin ang pagkuha ng legality ng mga undocumented. Bawasan ang mga hadlang at protektahan ang mga karapatang pantao ng mga migrante na naghahanap ng regularisasyon sa Espanya. Ito ang mga nabago. Mayroong 5 arraigo na tinatawag dito sa Spain. Ito yung arraigo social, arraigo laboral, arraigo pamilyar, arraigo para la formación, at arraigo di segunda oportunidad. Unahin natin ang arraigo social. Dati kailangan mo mag-stay dito ng 3 taon bago ka makapag-process ng resident mo. Ngayon, ginawa na lamang nila itong 2 taon. Kaya marami tayong mga kababayan ang sobrang natuwa sa balitang ito kasi mapapadali na ang kanilang pagiging legal dito sa Spain. Regarding sa aking nabasa, hindi na mention kung same requirements pa rin ang pag-process ng arraigo social at wala pang specific na date kung kailan ito mag-start. Kung pwede na bang mag-process ang mga 2 years na dito sa Spain, for sure naman na malapit na rin yan at ang mahalaga ay binawasan na nila ng 1 taon. Napakalaking bagay niyan para sa mga undocumented pa lang at pupunta pa lang dito sa Spain. Number 2, ang arraigo laboral. Ito naman ay yung kung dati meron ka lamang na 3 buwan para makahanap ng trabaho, ngayon ginawa na nila itong 12 months or 1 year para mabigyan ang mga migrating worker na mas maraming oras upang makahanap ng angkop na trabaho para sa kanila. Number 3, ito yung arraigo pamilyar. Kung dati ang pagpetisyon ng mga anak ay dapat hanggang 21 years old lamang. At ngayon ay ginawa na ito hanggang 26 years old. At pwede na ring mapetisyon ng inyong mga partner kahit hindi pa kayo kasal. Basta kailangan lang mapatunayan ang inyong relasyon. Number 4, ito naman yung arraigo para la formación. Ang arraigo la formación naman ay yung mga mag-aaral na maaari na silang magtrabaho ngayon ng hanggang 30 oras sa 1 linggo. Na ginagawa ng mas madali para sa kanila na isama sila sa labor market. Ang pang-5 yung arraigo di segunda oportunidad. Ito naman ay yung pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa mga nabigong makapag-renew ng kanilang resident sa loob ng 2 taon. Dito kasi sa Spain ay renewal ang pagiging resident. Una, mula sa pagiging undocumented mo, meron ka lamang na 1 year. Need i-renew at magkakaroon naman ng 2 taon na validity yung ID mo. Karamihan, 2 taon ang ibinibigay. Pero may ilan na 4 years ang naibibigay sa kanila. After ng 2 taon, need mo ulit i-renew at bibigyan ka ulit ng another 2 years. Sa pagre-renew ng resident mula 1 year hanggang sa pangalawang 2 years, ay need na may employer ka kasi kailangan pa rin ng work contract mula sa employer. After nyan, ay bibigyan ka naman ng 5 years or yung tinatawag na larga durasyon. At after nyan, every 5 years na ang pag-renew mo. Kung sakali naman na ikaw ay magti-take ng exam at gusto mo maging Spanish national, once na makapasa ka sa exam, 10 years na ang magiging validity ng papel mo at ikaw ay isa na ang Espanyol. Need mo naman pumunta sa Philippine Embassy kung gusto mo namang maging dual citizen. Ang mga asylum seeker naman na sa kanilang mga aplikasyon ay tinanggihan noon ay maaari na mag-apply para sa pansamantalang resident at working permit sa pamamagitan naman ng arraigo laboral. At pwede na rin dito sa Spain na mag-work ka by your own or maging freelancer. Nawa ay makatulong ang bidyong ito. Kung nagustuhan mo, pakibigyan naman ako ng like at comment. Pakishare mo na rin para sa kaalaman na nakakarami. Maraming salamat!